Good morning. Parang giniginaw po tayo, no? Tayo muna tayo. Yeah. Maginaw ang panahon. Karamihan po nakahalokit-kit. Pero naka-air condition po yung iba, no? Sa kanilang mga tahanan. Okay, taas po natin ang ating mga kamay. Yan. Okay, sige, taas niyo po. Taas. Yan, okay, palakpakan natin ang ating Diyos. Amen. Ang ating Diyos na buhay po, ha? Buhay at nakikipamuhay sa bawat mananampalataya. Pwede na po kayo umupo. Hallelujah. Bago tayo magsimula po, no? Sa ating pong preaching sa umagang ito, ay nais ko po na i-welcome muna ang ating visitor, Mr. Timothy Young and Tiffany Young. Okay. Okay, pamilya po ni Sister Terry. Wow, tayo po tayo mga kapatid, tayo. Yan, tayo kayo, yan. Okay, tayo po tayo lahat, no? Welcome po natin siya, palakpakan po natin sila. Oh, welcome you. Very much welcome, sir, ha? Okay, thank you. Okay, tayo muna po yung manalangin bago tayo dumako po sa mensahe ng Diyos. Aming Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Tinipon mo kami, Panginoon, sa lugar na ito upang ipagpatuloy namin ang sayo'y sumamba at maglingkod, aming Amang Banal. Sapagkat ito, Panginoon, ang iyong kautusan sa panahon pa ni Moises. Kaya po sa oras nito, hihilingin po namin na ang Santong Espiritu mo lamang, Panginoon, ang siya pong mangusap sa puso, sa isipan ng bawat isa sa amin. Muli mo po, Panginoon, pukawin ang aming mga isipan at ang aming puso sa pamamagitan ng iyong buhay, mabisa at makatotohanang salita. Malaya ka po, Panginoon, na magministeryo sa oras na ito. At dalangin namin ang iyong gabay, patnubay, maging sa mga kapatiran na taga-subaybay ng iyong salita, tagapakinig ng iyong salita, at ang iyong lingkod, Panginoon. Samahan mo kami at lahat kami, Panginoon, ay iyong turuan sa pamamagitan ng mensaheng ito. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming pong panambahan sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. And amen. Wow. Sige po, palakpakan natin ating Diyos. Yes, no? Purihin ang Diyos sa buhay natin, no? Pupukawin ko po ang inyong pong kabisihan sa araw nito, no? At totoo po yan, no? Makikita nyo, mapagmamasdan nyo ang mga tao, no? Pakaliwa, pakanan, kung saan ang direksyon, at tunay po sa salabat sa panahon ito. Maging ang mga sasakyan po, no? Maobserbahin, sobrang busy ng tao. Okay, no? Nung last Friday the 13 po, no? December 13 po, Friday night, no? Natapos po natin, no? Kung hindi po nawawaglit sa inyong isipan, yung chapter 3 po ng 1 Peter.
At bago po ako dumako ng chapter 4 po, no, ipahintulot niyo po na may babalikan lang po ako, no, sa chapter 3 po, no. At pwede po natin ipakita, no, sister, sa Genesis chapter 6. Natalakay na po natin. Pero ang Diyos po patuloy at patuloy na nangungusap sa tao po, no. Pakita po natin Genesis chapter 6 ng chapter 3. Yan, naalala niyo po ba yan? No, sa panahon po ni Noah, no? 1,000 years ago ang nakalipas. Ito pong mensaheng ito, kapag po hindi natin binigyan ng importansya, ano, unang-una ang mga magulang, ang mga nagbabalak na ang mga kabataan sa panahong ito, no, na gustong bumuo ng pamilya, no, o may balak na mag-propose na sa pag-aasawa, sa pagpapamilya po, no, ito po'y makakatulong sa atin para lubos tayong makapag-ingat at wala naman talaga pong nakakaalam kung kailan paparito na magmuli ang Diyos. At ito po'y magsisilbi sa ating babala, mga kapatid, para maging maayos na po. Bagkus hindi maging magulo ang ating pamumuhay. At ito po'y napapansin natin na pag-aaralan, no? Sa panahon na tumatakbo. Bawat linggo, no? Bawat buwan, bawat taon. At nananatili itong questionable sa ating mga isipan. Sabi po sa maikling kasaysayan po sa panahon ni Noah, kung ito po hindi nawawaglit sa isipan po ng bawat mananampalataya. Sabi po doon sa talatang una, napakarami na ng mga tao sa daigdig. Pagmasdan niyo po, 110 million ang mga Pilipino. Sa panahon nito, brothers and sisters, Pilipino lang po yun, no? Na nagkalat sa iba't ibang bansa ng daigdig. Tama po ba? Napakarami po, no? Ganon din po yung kapanahunan nila noon. Sa panahon ni Noah. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Tingnan niyo po, nagmumultiply tayo. Mga kapatid, tingnan natin kasaysayan ng ating pagpapamilya. Amen po ba? Ako po, no, nung binata ako, no, freelancer ako, no, kung saan ako nagpupunta. Walang pakundangan ang buhay ko dahil wala akong kakilalang Diyos. Sige lang hanggat kaya ng katawan ko pumunta sa mga bansa na gusto kong puntahan. Walang pipigil sapagkat tayo rin po yung inaasahan ng ating magulang sa maikling kwento po, no? Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Verse 2. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babae, anak ng tao, dalawa pong binabanggit, ha? Anak ng Diyos at anak ng tao. Pagmasdan niyo po, no, inyong mga anak. Tayo po'y anak ng Diyos. Amen po ba? Because of faith. Ibinilang tayo ng Diyos na matuwid dahil sa ating pananampalataya. Inadak tayo ng Diyos bilang kanyang anak na naniniwala sa kanya, sa kanyang mga salita. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang
asawa. Ayaw po natin mga kapatid ha, pakinggan niyo po yung sasabihin ko, mahalaga po ito. Kaya po sabi ko, pupukawin ko po muna ang inyong pananahimik, ang inyong kabisihan sa panahon na ito. At mapakinggan natin ang mensahe ng Diyos. Nakita po ng kanyang napagmasdan ng ating mga mata. No? Limbawa lang po ito na example. Ang anak ng Diyos na lalaki, nakakita siya sa labas ng magandang babae. Yan po, no? Nabighani siya. Dahil napagmasdan niya ng kanyang mga mata. Kapatid, lust of the eye. Mata. The lust of the eye. Ano po ang nangyari nung mapagmasdan niya na bighani siya sa isang magandang babae, samantalang siya'y anak ng Diyos? Or, pwede rin naman na ang babaeng anak ng Diyos ay nakakursunada o nakakita ng magandang lalaki. Matangkad, matipuno, maputi, makunis, makinis ang kanyang putis. Mga kapatid, parehas din po, no? Babae at lalaki. Anak ng Diyos, anak ng tao, at sila'y nagkagustuhan. Pagmasdan niyo po na istorya rin po, ha? Napakaganda sapagkat may nagtatanong po sa atin. Ang hirap ng sitwasyon nila. Silang mag-asawa. Talatang 3, kapatid. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipahihintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao. Bakit? Sapagkat siya'y makasalanan. Una, lust of the eye ang umiiral. Kapag umiral ang lust of the eye sa bawat isa sa atin, mga kapatid, mananatili lamang tayong nasa kasalanan. Kaya po kailangan nakakapaghanda tayo. Anytime, hindi natin masasabi po ang sitwasyon natin habang tayo nagsasaya. Ano po, no? Sinabi po yan, no? Habang tayo nagsasaya, nagiinuman, nagkakainan, nagsisipag-asawa, makikita po natin, no? Maaari rin tayong madiskaril kung hindi tayo knowledgeable sa salita ng Diyos. Kung walang muwang ang tao sa salita ng Diyos. Okay? Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi nalalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Nilagyan na po ng boundary dahil ang tao po ay namuhay sa laman. May na-break na po siyang kasalanan. Talatang 4. Napakaganda po nito, no, mga kapatid. Na pagbulay-bulayan natin, pag-aralan natin, hindi lamang sa oras na ito, maging sa inyo pong mga tahanan ng panahong iyon. May mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos. Tingnan niyo po, ha? Pakikipagtalik ng anak ng Diyos at anak ng tao. Nagsiping po. Tingnan niyo po, ha? Nagkaroon ng bunga ang pakikipagtalik ng anak
ng Diyos, ang mananampalataya, no? Ang believers at ang unbeliever. Maliwanag po ba, mga kapatid? Lust of the flesh na nagbunga ang pakikipagtalik ng anak ng Diyos sa anak ng tao. Kaya nagkakaroon po ng nagkakaroon ng conflict. Makikita niyo po sa pamilya ng bawat isa. Amen po ba? Makikita mo, nandito yung nanay, nandito yung tatay, yung mag-asawa lang, pero ang mga anak, ang mga manug ng pamilya, wala. Sabog, nagkakanya-kanya. Lust of the flesh, nagbubunga po ng kasalanan. Gusto po ba natin hahayaan na lang natin ganyan yan? Gusto po ba ng mga magulang yan? O ng mga nagbabalak na bumuo ng pamilya? Ulitin ko lang po, mga kapatid, ng panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanteng iyon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Tingnan niyo po. Pride of life. Lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life. Pinagmalaki nila, sinamba nila yung mga malalaking tao. Tingnan niyo po ang tao. Amen po ba? Maliwanag po ba ang dating sa inyo, mga kapatid? Kapag tayo po hindi natin namamalayan na diyan na pala patungo ang ating buhay, mananatili lang po tayong makasalanan, mga kapatid. Pagnanasa ng mata, pagnanasa ng laman, at pagmamalaki ng ating buhay. Tayo lang naman po makakakita niyan kung patotohanan po ng salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, hindi sayang ang lagi tayo pumaparito sa church para sambahin ng Diyos at maglingkod sa Kanya. Amen. Walang kasayang-sayang po yan. No? Talatang 5. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. At puro kasamaan na lamang ang palaging laman. Palaging nasa isip nito. Nananatili lang po sila. Sapagkat nandoon yung pagnanasa ng mata, pagnanasa ng laman, at pagmamalaki sa buhay. Amen po ba, mga kapatid? Okay, sabihin nyo nga po sa inyo, mga katabi, sa likod sa harap. Salamat sa Diyos, nandito ka. Totoo po yan, mga kapatid. Alam niyo po ba yung mensahe na yan? Kinukulili yan. Natutulog na po ako this ora na. No? Natulog na ako ng maaga. Nagigising po ako niyan. Sinasabi lagi sa akin ng salita ng Diyos, ulitin mo yan, Eduardo. Yan. Di ba? Pakabuti po ng Diyos. Si O.G. Bacoor po, pinagpala kayo ng Diyos. Pinagpala tayo ng Diyos. Amen po ba? This oras na po ng alauna, alas 4, natutulog po ako, gigisingin ako. Papasok sa isip ko, ay, kailangan ko itong sundin. Ulitin ko sa mga kapatiran. Yan po yung realidad ng ating buhay. Tayong mga mananampalataya, ang ating mga anak, sasama natin.
biglang magkakagusto sa hindi natin kakilala. Tingnan niyo po, magbubunga po yan pagdating ng araw. Pag hindi natin alam ang gagawin. Magsasuffer po ang ating pamilya. Purihin ang Diyos, no? Verse 6. Kaya't labis nalulungkot po. Tingnan nyo, kaya't labis na lungkot. Ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. O tingnan nyo po, nilalang niya. Pero nalungkot po siya eh. Kapag sa panahong ito at sa panahon nila, at nagpatuloy ito, mga kapatid, sa ating pamilya, hindi po makakat. Hindi makakat ang sumpa sa bawat pamilya. Kaya ngayon, alam natin paano natin ito kakatin. Upang yung anak nyo po, na nagkaroon kayo ng apo, putol ang sumpa. Amen po ba, mga kapatid? Kailangan putulin natin. Pag alam natin, huwag natin i-ignore. Mahalaga po sa Diyos ang spiritual. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng physical, kundi sa bawat salita ng Diyos na namutawi sa kanyang labi. Nalungkot po ang Panginoong Yahweh. Siyempre, pagka nalungkot po yan, hindi maaring hindi niya sasawayin ang tao sa kasalanan, sa pamumuhay, sa masamang kasalanan. Talatang 7, sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Inulit po, mga kapatid, ha? Yung salatang lilipulin. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon, ikinalulungkot kong nilalang ko pa mga ito. Mga kapatid, kapag ang tao ay patuloy at patuloy na mamumuhay sa kasalanan, magsisilbi po itong babala para sa atin. Sa panahong ito na tayo nagsasaya, nagsasalo-salo, kumakain, nagiinuman. Mga kapatid, kaya po sinabi ko, pupukawin ko muna po sa mandali. Para po makapag-ingat tayo, hindi natin po alam kung ano ang oras na muling pagdating ng ating Panginoon. Kaya tayo'y laging maging handa na po, maliwanag ang ating kaisipan, malinis ang ating puso, pagkatao at kaluluwa. Dumating man ang Panginoon nang ako'y nahihimbing. At least, handa ako. Kahit ako'y nahihimbing sa pagtulog, o maging kayo, handang-handa tayo. Amen po ba? Now, praise the Lord, ha? Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Amen. Tuloy lang po. Tuloy lang tayo, ha? Yan po, no? Tingnan natin po yun sa isinulat ni Mateo, Kabanata 24, talatang sumusunod. 37 hanggang 39. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noah. O, nagulantang po, ha? Ang dagdig, ha? Nagulantang po. Pero no, mapapansin niyo po, no, sa 1 Peter, doon pa lang po sa panahon ni Noah, ipinapangaral na po ang magandang balita ng kaligtasan. Pero ang tao, ayaw nila, sarado. Nakakita na po kayo ng saradong tenga ng tao. Pero nakakapakinig po siya. Kami po, naranasan namin yan kapag kami nagsishare sa labas. Umuulag siya, oo lang ng oo. Pero sarado po eh. Wala tayong magagawa, no? Ang Diyos lang po magbubukas ng. Siya lang po may karapatan magbukas ng tainga ng tao. Tulad noong unang panahon, talatang 38,
Na mga araw na iyon, bago gumaha, ang mga tao'y nagsisikain. Wala naman pong ginagawa silang masama, no? Normal. Makain, no? Ng pagkain, plus nagiinuman. Hindi natin alam kung tubig o alak o wine o champagne na ngayon po nandun sa mga mesa niya, no? Champagne, may wine. Amen po ba? Sarap uminom po, ano? Hanggang sa araw na pumasok si Noah sa barko. 39. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha. Tinangay silang lahat. Ang baha po, hindi nanggaling po sa itaas, ha? Sa ilalim ng lupa. Bumubulwak. Gulat sila. Walang malay ang tao. Kahit napapakinggan nila ang salita ng Diyos sa mga taong umahayo, hindi nila mapakinggan. Sarado ang tema. Kahit na ipinababasa sa kanila ang salita ng Diyos, hindi makakita ang kanilang mga mata. Nananatiling bulag. May mata, pero bulag sa katotohanan. Hindi nila namamalayan ang nangyayari. Hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Nakasaklap po, no? Kaya nga po, nasabi ko po sa harapan ninyo, napaka-blessed natin. Napaka-blessed po natin. Binuksan ng Diyos ang ating mga mata, tainga. Even ang pintuan ng ating puso. Nakapasok siya sa atin. Amen? Hallelujah. Nakipamuhay ang salita ng Diyos sa piling ng tao. Kapatid. Yan po, nasabi ni Juan, no? Sabi po sa opinion ni Juan, understanding ni Juan, ang lahat na nasa sanlibutan na nakikita po ng inyong mga mata, ang pagnanasa ng laman, yung pong sinisikap natin na makamtam. No, lahat po ng kayamanan sa mundong ito, wala naman tao na hindi nagsisikap na yan ang makamtam, no? At makakatulong sa kanya yan para makamtam niya ang kayamanang nais niyang makamtam. Ang pagnanasa ng mata at ang pagmamalaki sa buhay na ito, kanino po nanggaling, mga kapatid? Ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya po may posibilidad na tayo po ay madiskaril sa buhay na ito, mga kapatid. Kung ano po yan, mga nakikita natin na yan, kayo na po ang magpapatunay niyan. Inilalatag lang po natin ang salita ng Diyos para makita natin kung tayo po ay may mga pagkakamali bilang mga lolo, lola sa ating mga tahana, bilang mga anak na bubuo ng kanilang pamilya. Amen po ba, mga kapatid? Nasa sa atin po. Kaya po, sa panahon na to, mga bata pa lang mga anak natin. At maging ang ating mga apo, turuan na po natin sila ng salita ng Diyos. Hallelujah. Okay, tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. Mawawala ang sanlibutan. Maglalahaw po lahat yan.
Lahat ng pinagnanasaan ng tao, maglalahong lahat. Lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit, tingnan niyo po, ngunit, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Unbeliever, yung una po ng A, letter A, unbeliever. At yung believer po, makikita niyo. Ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Hallelujah! Ang sarap na magpalakpakan ng Diyos. Pinagpala po tayong lahat, ha? Okay, wala na po yan, sister, na. Kakating ko na po yan, talakay na po yan. Pupunta na po tayo sa chapter 4. Amen. Ang sarap po magbahagi ng salita ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 4 po, mga kapatid, ang layunin ng sulat na ito ay para sa mga hinirang ng Diyos. Hinirang at pinili ng Diyos. Tayo po yan, mga kapatid. Gumawa ng sulat si Apostol Pedro dahil sa mga scattered Jew. Scattered Jew na nagsambulat, naglipana sa iba't ibang dako ng daigdig upang sila ay bigyan ng babala. Sila'y napunta sa lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia, kung saan-saan po sila lupalop ng daigdig. At meron din po, tandaan niyo po, no? Meron din po napunta sa bansang Pilipinas. Natatandaan niyo po yun, no? 1946. Yung kinikwento po ng ating senior pastor, no? Sila po'y inampun dahil tinulungan sila po. Sa kwento po sa panahon po ni Manuel Quezon. Okay, ang layunin ng sulat nito ay upang palakasin ang loob ng mga sinulatan niya sapagkat sila po ay dumaranas ng matinding pag-uusig, pagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil dito dapat nilang tanggapin at tiisin ang kahirapan sapagkat natitiyak nilang ito'y isang pagsubok at katapatan ng kanilang pananampalataya. Kaya po, no, hindi na lingid sa atin, mga kapatid. Kapag tayo po mga Kristiyano sa panahon na ito, sa panahon ng ating pagsasaya, no, parte na po ito ng ating tradition, ng ating kultura po, no, na i-celebrate ang sinasabing kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang nakagisnan natin araw ng Pasko. Tama po ba? Okay. Yun po yun, no? Nasa panahon yun, makikita po natin, no, ang trials, ang problem, ay dumarating na lang nang hindi natin inaasahan po. Kaya hindi lingid po sa atin. Upang patuloy na manariwa sa isipan ng mga Hudyo ng panahon nila. No? At sa panahon natin ngayon, bilang adopted child of God, mga kapatid, buksan po natin ang aklat nito sa unang talata. Pagmasdan po natin, susuriin po natin, no? Huwag po natin hayaan na ito po'y dadaan sa ating tenga dito sa kabila, lalabas sa kabila. Kung hindi, namnamin natin, inoris po natin ang bawat mga talata. Yamang si Kristo'y nagtiis ng hirap noong siya'y nasa buhay na ito.
kayo man ay dapat maging handang magtiis. Nagtiis ang Diyos, mga kapatid. Hapdi at hirap. Nagdusa ang Diyos. Bakit po kailangan natin magtiis, mga kapatid? Letter B. Sapagkat ang nagtiis na ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kailangan pala natin magtiis ng hirap para talikdan lamang ang makasalanang pamumuhay. Okay, verse 2. Kaya nga mula ngayon, ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng ating laman. Nakikita niyo po ba, mga kapatid? Tingnan niyo po ang salita ng Diyos na pagbulay-bulayan natin sa... Nakikita po ba natin kung ano ang karakter ng Diyos? Nagsiselos po ang Diyos sa atin. Siloso po ng Diyos. Tingnan niyo po yung scripture. Ayaw niya na may kaagaw ka. Kaagaw ka sa Kanya. Amen po. Ayaw po, no? Kaya napakasarap pong pagbulay-bulayan, no? Sukdo lang mapuyat po tayo sa gabi. Basta i-build lang ng Diyos, no? Pag walang partisipasyon po, ang mga nangangaral ng salita sa Diyos, hindi niya po mananamnam kung ano ang ipinapaabot ng mensahe sa iglesia. Kaya nga mula ngayon ay mabuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Yan po natin, no? Sahin po natin, no? Paulit-ulit lang. Yan natin mag-seek in po, no? Mula dito, mag-seek in sa ating puso po, no? Parang lubos siyang nakakakilo sa tao. Kailangan siyang makaabot po, eh. Pag dito lang po yan, hindi siya makapasok, hindi siya makapaghari. Para masunod ang kalooban niya sa taong kanyang pinahahatiran ng mensahe. Verse 3. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan. Yan po yung kinahuhumalingan na kinalulukohan ng tao. Kinahuhumalingan na mga hintil. Kasama tayo dyan, mga kapatid. Ano yan? Kahalayan, mga pagnanasa ng laman. Listen, church. Paglalasing, walang habas. Na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan po yung realidad, mga kapatid, na makikita ninyo sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak. Pag po natin ignore yan, mga kapatid, inaalipin ang tao niya because lust of the flesh, gustong-gusto yan ang laman natin. Umiinom, naninigarilyo. Amen po ba, mga kapatid? Makikita niyo po yun sa pamilya niyo. Baka nga po yung lolo mo, matandang-matanda na, sumusupa pa ng sigarilyo. Totoo po ba yan? Ba't hindi natin isumbong kay Lord? Lord, gusto ko po makalaya ang aking lolo at lola. Inaalipin sila niyan, mga kapatid.
Paglalasing, susuray-suray po. Opo, pinakita sa atin ng Diyos yan bago tayo nangarap eh. Ipinasok nga po tayo sa selda ng Diyos eh. Noong mga panahon na yon, 7 taong singkad. Nagministeryo po ako sa kulungan. Halubilo ko ang mga preso. Kailangan po ipapakita sa atin ng Diyos lahat kayo. No? So purihin ng Diyos po, no? Pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, pag-iinuman, kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Lahat po yan ay naging parte ng Diyos-Diyosan na pinakasasamba ng taong inaalipin sa laman. Hallelujah. Talatang 4. Nagtatangka nga sila kung bakit, nagtataka po, tingnan niyo po, pagmasdan po natin yung naging buhay natin, mga tatay, nanay. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo'y kinukutya nila, ngunit mananagot sila sa Diyos na handang humatol sa mga buhay at patay. Pagmasdan po natin na ako po, naglalakad sa street namin at nagiinuman yung mga kumpare ko. Yan, halika, dito ka muna, tagay ka muna. Tingnan niyo po yung mga na-experience nung makilala ko ang Diyos. O sige, babalik ako mamaya. Gaganunin ko ha. Babalikan ko talaga po sila. Babalik po ako talaga sa kanila. Ha? Tignan niyo po yung scripture ha. Pwede po bang may tago tayo sa naranasan natin sa buhay? Tignan niyo po ang scripture, hindi tayo pasisinungalingan ng Diyos, katotohanan ng salita. Nararanasan niya ng mga tatay at ng mga nanay na dati po'y tumutungga ng alak. Hindi lang po lalaki, maging ang babae po. May mga tumador. Totoo po yan ang ating lumang pagkatao natin. Sandali lang ha, uwi lang muna ako sa bahay, babalikan ko kayo. Pagbalik ko po ha, may istorya ko po sa inyo, no? Hindi ko po alam kung naranasan niyo ito, no? O, ayan, dito na ako. Halika, tagay ka muna. Masama sa akin ang alak. Ganyan ko, no? Pwede ba pulutan na lang? At least tingnan niyo po ha, huwag niyo silang iisnabin. Ay, hindi kayo mapapalapit. No? Hayaan niyo lang po na nakikihalo-bilo kayo sa kanila. Even Jesus Christ po, patatandaan niyo po, nakihalo-bilo siya sa mga makasalanan. At napagpintangan pa po siya ng makasalanan. Amen po ba? Huwag niyo po silang isnabin. Makisama ka lang. Kailangan po natin tayo'y mapalapit sa kanila. Hindi natin sila dapat isnabin. Makikisalo lang tayo, pero po, tingnan nyo, may boundary na po tayo, mga kapatid. Binigyan na tayo ng bakod ng Diyos. Sige, ganyan naman ang mga magtotropa, ano po? Kain ka lang, ano, kung may money, no? Kung meron doon teacheron, hindi po baboy ha. Okay. Teacheron po balat na manok. Munting na tumulo ilaway. Okay. Sensya na po na parang hindi tayo masyadong seryoso, no? Okay, tingnan niyo po. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay. Kaya kayo'y kinukutya nila. Tatandaan niyo po yan, inaalas ka tayo. Si Kuya Ed, pa-born again, yan po yun, hindi ko nakakaliwa. Born again pa yan. Kaya ginaganyan tayo, kinukutya. No? Inaasar. Dapat po, yung self-control nyo, huwag po kayong mapipikon, mga kapatid.
magkakalayo. Hindi nyo lalo masisira yan. Pag pinaluwang niya ng inyo pong gap. Okay? Pulutan na lang, ano? Yan. Tapos kwento-kwentuhan lang kayo. O, mamaya, uwi na. Tapos ito, uwi na ako. Hindi na ako pwedeng uminom. Yan, tabihin yung totoo, di ba? Huwag po yung patatangay kayo, ha? Kapag ka natangay ulit yan, no? Yung lust of the flesh. Masarap kasi po uminom, eh. Lalo na pag beer. Pag kabubukas na beer, no? Yung lagapak lang po ng spirit na. Pak! Tangay ka na, eh. Di ba? Oh, medyo malamig-lamig, na. Tingnan niyo po paano nakita niyo po na yung katotohanan, mga kapatid. Ngunit mananagot sila sa Diyos na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. No? Sa believers, buhay, at sa mga patay, unbeliever. Kailangan po maging matalino tayo, mga kapatid. Maging matalas ang ating kaisipan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Verse 5. Yan po, no? Verse 7. Verse 7 po. Thank you. Malapit. Okay. O, balikan po natin yung verse 6, sister. Yan. Ikita niyo po, no? Sa panahon po yan, ha? Ni Noah. Sabihin na, unawaan ni Peter yung kanyang ipinapangaral at sinusulat, na sa mga believer po, no? Ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi po pinaghihiwalay ng Diyos yan, ha? Yung unbeliever at believer po, no? Hindi po. Kung mapagmamasdan niyo po ng ipako ang Panginoong Jesucristo po sa krus, no? Nakikita niyo po, yung nasa kanan niya, sino po yun? Believer po yun. Naniniwala sa Kanya. Yung nasa kaliwa, unbeliever. Sino yung nasa gitna? Si Jesus, ang magsisilbing tulay. Siya ang namamagitan sa isang taong makasalanan at taong hindi makasalanan. Amen? Okay? Kaya po noon pa lang, ipinangaral na po ang magandang balita. Talatang 7. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo. Apply po natin yung self-control, ha? Anytime po, pwede tayong matempt. Pwede po ba mangyari sa atin yan, mga kapatid? Pwedeng mangyari po. Sabi dyan, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatiliing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Verse 8, tutuloy-tuloy lang po natin, no? Verse 9, malapit na wakas. Verse 10, 8, higit sa lahat. Verse 9 po. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa inyong loob. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Lahat po tayo meron yan, ha? Kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ang lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. I-practice nyo po, mga kapatid, ha? Bilang pagpapatuloy po ng inyong paglilingkod. Kung ano po yung gift, spiritual gift na yung tinanggap mula sa Panginoon. Practice nyo lang po, tuloy-tuloy. Okay, 11. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral.
Okay? Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na loob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng panahon siya papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo na sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Talatang 12. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Talatang 13. Dito po siguro tayo magwawakas na. At loobin po ng Diyos na ito po'y maipagpatuloy natin sa darating na linggo po. Talatang 13, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi. Amen. Sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Mga kapatid, tayo po tayong lahat. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos.